Dear Chubby, itago mo na lang ako sa pangalan na Julie. Julie daw, Father. Meron akong kasintahan. Matagal ko siyang nakasama. Tagal? Mahal ko siya. At palagay ko, nung una rin naman, minahal niya rin ako. Sa una lang yan. Nung matagal-tagal na kami, laking pagsisisi ko ngayon na doon ko palang napansin, hindi na pala paggabay ang ginagawa niya. Natauhan! Buti nga. Wait lang. Napansin ko na kasi gusto niya masunod siya lagi. Di bali na kung tama siya o mali. Para sa kanya, siya lang lagi yung tama. Ay nako, sister. Pero mahal ko siya at ayokong maghiwalay kami. Martir, te! Ano ba yan? Mabit ka ng isip mo, hindi yung puro... Kahit ganun ang ugali niya, handa akong magtiis para sa kanya. Ay! Martir. Martir niya Vera pala to. Maganda yan pag-usapan natin, Father Kevin, kung kailan ba dapat kumakapit at kailan dapat bumitaw. In English, why do we hold on to the things we need to let go and let go of the things we need to hold on? Gusto ko nang bumitaw! Okay na ba yun? Okay na yun. Sige na. Dito lang sa Kape At Kampay! Saan na ba yung kape natin? Tagal-tagal na natin nag-aantay dito. Kape na ako. Reklamo ko na yun sa boss niyan. Eto na, mga fathers, bilang paladistro naman ako sa mga buhay niyo. Ako na ang namili. Father Danichi. Anong to? flavor yan? Ha? Anong flavor? Flavor ay ano to? Alin? Espresso. Yeah. Espresso and Espresso. dark zogo. Bakit dark naman? Inaasar mo na naman ako. Bagay. Perfect! Okay, Father, kape? At Kampay! Ay, sige. Masarap na yan. Inaral ko Sige na. tikman ko nga. Tikman natin, sige. Pag last nyo ngayon, pag hindi kayo mais kayo. Ba? Nag-improve? Improving. Improving. Totoo na talaga. Totoo. Diba? na Sabi ko talaga. sa inyo lahat yung napag-aaralan. Lasang 3-in-1. Ayusin mo Ang buhay mo. perfect. Giitan kita eh. Anyway, naku, napaganda Father ng intro natin, no? Kasi talagang... Si Julie, grabe yung problema niya. No? Sakit sa ulo, sakit sa puso. Ay, Oo. Kailan mo ba ito? Magandang tanong, mga kapemates. Kailan mo ba masasabi na hindi healthy ang isang relasyon? Oh. Ito, tanong natin yung... paano nalalaman pag hindi na healthy? Eh di lagi kayo nagbabangayan. Lagi kayo nag-aaway. Ganun. Pero may narinig ako sabi nung an ex once said, kaya daw dinaaway daw para daw mas pansinin daw sila. Totoo ba yun? Para pansinin. May ganun Siguro, bang babae? Oo, walang ginawa mga away ng mga away. Bilang isang dalagang Pilipina na babae. Hindi yung mga gano'n naman, Father. Yun yung mga kulang sa attention. I mean, kulang yung pagbibigay sa kanila ng attention ng partner nila. Kaya yung ibang babae or yung lalaki, ganyan, ay nagpapapansin. Talaga? Pero kung So, hindi nga talaga healthy. Kasi may problema. The mere fact, gumawa ka ng isang bagay na dapat mapansin ka o mang-away ka ng isang partner mo para lang sa isang purpose, I think hindi talaga healthy. Bakit kailangan humantong sa away? Ay, malay ko sa kanila. Ayun na nga. At yan ang tingnan muna natin. Pag-usapan natin, ano ba yung mga red flags para malaman natin. Kasi, alam mo, yung mga salita naming mga Gen Z. Yeah. Yun! Talaga Naku, naman. Father, maraming Gen nakakagusto Z, ng topic na to. Naku. Yan, yung Para red sa inyo flag. yan, red flag. Ano ba muna ibig sabihin ng red flag para sa mga Gen Z? Pulang bandita. Pulang bandi. Red, di ba? Red, Yung stop. Kailan yeah. talaga na dapat? Ano yung mga signs na dapat nang huminto? Pero bago ihinto, may mga signs. Yeah. May mga flags na dapat binabasa, tinitignan, bago humantong sa stop.
Yun. Kumbaga para sa sakit, ito yung mga sintomas. No, sintomas Aquinas, parang ganyan. Joke lang. Na sintomas na, na parang there is something wrong happening. Na dapat, kumbaga may alarma tayo. Ting-ting-ting-ting! Mag-iingat, baka hindi na maganda, hindi na healthy. Opo. Tsaka yun nga, Father, kung paano ka makakaalis dun sa relationship na yun. Diba? Okay, sige. Simulan natin. no? Doon, base sa kwento ni Julie. Alright, anong red flag ng isang over-controlling behavior? Ayun. Nakita natin, di ba, narig natin na parang... Anong sign na siya nagiging controlling na? Yung di na siya pinapasama sa mga friends niya. Ayun. Ano pa? No? Tapos parang yung si guy na lang ang gusto palagi masunod. Nangyayari ba talaga yon? Na yung talagang isang partner, yung babae or lalaki, ayaw nang pasamahin? Totoo, Father. Ay, parang ano? Parang ano yun? Yes! Very wrong! Julie, ikaw ba ito? Julie, is that you? Ika lang. Oh, yan. Oh, Julie. Nangyayari yon? Nangyayari po talaga yun. Bakit mo hinahayaan? Tanga ako. Easy! Ay, sorry. Okay, Ano sige. yun, Father? So, una, hindi ka na pinapasama sa mga friends mo. Okay, that's isa pa. Ako parang tingin ko yung inaalam yung password ng cellphone. Ano? Kaya yun. pinapakialaman pati cellphone. Yes, binabasa yung mga messenger. Importante ba sa inyo yung privacy ng ganyan? Ito, share ko lang sa magulang ko, no? Shout out sa parents ko. Si Papa, si Mama, hindi sila nagpapakialamanan ng cellphone ng isa't isa. Kumbaga, cellphone mo yan, private space mo yan eh. So, pagka pinakikialaman na, is it a red flag? Na nagiging controlling na ang iyong partner? Para sa akin, Father, pinapakialaman ka. Siguro, depende kasi siya sa situation. Okay. Pero kung yung pakikialam naman niya ay para sa Concern. ikabubuti mo, concern, ayos lang. Pero yung pakikialam niya na hindi ka na, kumbaga nakaka-affect na sa ano mo. Dapat masahe. Dapat ba niya alam niya kung sino yung mga kausap mo? Ay, hindi. Parang para sa akin ay XX yun. Oh, okay. Oh, Father, ikaw, meron ka bang mako-contribute? Anong red flag ng overly controlling behavior? Nako, pasintabi po! Hindi, kasi ganito yan. Minsan, parang lahat na lang kailangan alamin. Kailangan may reporting. Ano to? Kumain na ako. Kumain na ako, gano'n. Nasakyan na ako. Sumaklay Kasi naman gusto naman din ng mga babae yung ganyan, hindi ka man na good morning. Oo, may mga ganyan, tinanong ko anong kinain ko. Marami Kailangan magano. Kulang ng kiss. Dapat hindi lang isang emoticon. Nakisa mo tatlo. Tapos, Oh my God! teka muna, hindi, nagigigil ako May ganyan no? Relate ako! Hindi ka na I love you! Ayaw ng kinokontrol. Pero gusto nila itinetext sila sa umaga. O gusto tinatanong kung kumain. Ina-update. Nako. Bakit ba nung nagka-boyfriend, doon pa naging parang bata? Ano tanongin kung kumain na? Tapos gusto mo malaman sino yung kasama. Kaya shoutout sa mga kabasketball ko. Meron po dyan talagang tinatanong. Sure po si Father Kevin na kabasketball ko magpapaselfie. Father, pa-picture ako. Report ko lang sa misis ko na ikaw talaga yung kasama ko para payagan ako next time. Baka naman kasi gumawa na kalokohan yun. Ayun na. Ibang usapan na yan. Talaga. Okay, sige. Okay naman. Ano pang isang klase nga ng problema ni Julie? Ito pangalawa to, yung lack of respect, trust, and support. Tatlo yun. May respeto, yung pagtitiwala, at syempre suporta. Kasi syempre, gusto naman niya na magkaroon siya ng friends. Gusto naman niya na mapupuntahan siya, di ba? May mga, hindi lang naman kumbaga iikot yung mundo niya sa isang tao. Sabi nga ng, di ba, ex-batalyon, huwag mong gawing mundo ang tao lang. Di ba? Mahirap din yun, Father. Red flag ba kapag yung partner mo tinatanong kung saan ka pupunta? Ikaw, Chabi. Kasi ikaw yung nasa relasyon Respect. Kami, relasyon namin kay Lord. Siguro pag nagpaalam ka na, sapat na yun, Father. Pag nagpaalam ka na, sapat na. Kasi parang para sa akin kasi, right din naman ng partner mong malaman Pero yung tipong, yun kasi di ba minsan siguro pag relasyon na kayo, pero kung nanliligaw pa lang, hindi ko sure. Okay. Pero dapat ba nagpapaalam, sinasabi mo kung saan ka para just to show respect or trust? Bigyan mo na schedule, yung schedule of activities. Hindi lang naman, hindi ganun, Father. Like, kunyari lang. May a-attend ako ng conference sa mga barista. Okay. Parang ganyan. Sa coffee,
yun na, okay na yun sa kanya. Alam Okay niya na. na yun, Father. I think, After that, wala na. akin lang, kaya siguro may ganyan din kasi baka mamaya nga mayroong previous occasion na Opo. may hindi magandang may hindi na. ginawa na sinabi yan, nasa conference ng barista, pero, Pero, nasa- may kasamang ibang barista. May Ayun. Yes! Correct! Oh, well, ibang usapan Bang yun. conference. Doon nawawala yung Team trust. building! Ayan! Ayan, ako po. Ayun, tapos may nahuli. So, Nakita. red flag Yes. sa inyo, tingin mo na nawawala yung trust kapag ka ganyan. Kailangan, Opo. picturean mo muna yung nasaan ka ba Ayun talaga. na, Ganyan. Opo. Oh. Sige nga, tingnan ko ako, hawak ka nga ng kutsara. ganun. Ganon. Sobra naman yun. May isa pa dito. Tuloy natin, Ano yun? Father. Ito, syempre, of course, part of the red flags is abuse. Physical, mental, emotional. Pa nagkakasakitan na. Oo, Ay, hindi oo rin naman, maganda. Father. Hiwalayan mo na pag sinaktan ka na, abay. Yeah. Pagka isa pa nagmumura. Ay. You say Ay. bad words, so parang that's off. Kahit na ako, feeling ko kahit anong galit mo do sa sa Yeah. partner mo, parang hindi pa rin right or excuse na mamura mo siya. No, I think that's red flag. That's Ako, red flag. naalala ko dito sa physical, no? Naalala ko yung tatay ko, sinabihan yung husband na kapatid ko. Sabi niya, if you don't love my daughter anymore, bring her back to me. Don't hurt her. Huwag mong saktan. Kung di mo na mahal, sauli mo na lang. Pero wag mong sasaktan. Do not hurt. Eh, paano, Father, kunyari, di ba, eto, okay ba yung, kunyari, galit? Parang yung isang bagay na lang yung sinuntok. Yun, okay ba yun? Isang bagay ang sinuntok. Kunyari, okay. ganon. Well, Rag! okay. Well, sa akin, that's a part of expressing the anger, no? Opo. As long as na hindi Hindi yung ikaw part, yung sinaktan, yes, pwede yun. Hindi yung red flag. Yeah, oo. Hindi yun Hindi red naman. Well, it's part of managing the anger. Pwede rin naman ganun. Outlet, no? Importante Doon yun. na lang yun. Importante yun. Kesa naman sa ikaw yung sinaktan. Tama. Ito maganda to, isa pang red flag dito, yung sinasabing codependence. Yun yung parang hindi ka pwedeng mabuhay nang wala siya. Parang kapag wala na yung taong to, wala ka na ring silbi. Of course, you have to stand on your own, Father, di ba? Yes. Red flag sa akin, yung ganyan kapag gusto niya lagi ikaw yung kasama. Parang kay Julie kanina. Yes. No, yung parang kahit saan pumunta, dapat nandun ka. Tapos, kung sa anong dapat kinakain, dapat sabihin. Parang gano'n, red flag sa akin yun. Para kasi, eventually, parang sa una ang cute. Pero eventually, nakakasakal yun. Kapag siguro hinahayaan din kasi na nagiging normal na dapat alamin lahat, no? Parang medyo hindi mature. Ilang red flag ba, Father, ang parang pwede mong para sign na Magandang tanong to. mo na. Depende sa laki ng plug eh. Well, actually, para maiwasan ang pagbibilang, dapat pinag-uusapan. Communication. Una pa lang, may nakita ka na, pwede mong pag-usapan, pwede mong klaruhin. Kasi maaring para sa'yo, red flag yun, maaring sa kanya, hindi rin siya aware Normal sa lang, ginagawa di ba? niya. Normal lang, parang wala lang. Oo, no? Like yung nagmumura siya, hindi dahil sa minumura ka, pero naging expression niya. No? Para maging klaro. And after all, na masettle niyo yun, siguro, iburahin mo na yung flag na yun kapag nalinawan ka. So, erase mo. Yes. So, nakikita ko rin dyan, no? Kasi even miscommunication, non-communication is a red flag itself. Ito last, punta natin to. Naririnig natin itong kasabihan to sa mga Gen Z, Father. Yes. Yung gaslighting Yan. at yung love bombing. Ano yung gaslighting? Ginagas yung light? Nilalight yung gas. Nilalighting kasi. Hindi kasi pag sabing gaslighting, parang binabalik mo ngayon sa partner mo. Yes. Yung iniisip mo pagkakamali, dahil you are not thinking properly. Kumbaga binabalik mo sa kanya. Binabaliktad Yun yung term. Yan. Oo. Nire-reverse. Yes, reverse psychology. Oo. Tapos nun yung love bomb, ito naman, Padre, ito nangyari to, no? Ngayon ko lang, ano yun? Hindi ko alam. Baka na-experience mo to. Ano yan? Yung padala ng gifts, no? love Padala ng mga bagay, mga ano. So, pangit yun? Red flag yun? Actually, nangyayari, parang nagiging ngayong, nagkakaroon ngayon ng dahilan, itong taong ito, Para? na i-entertain mo ako. Kung nagugusto mo yung regalo. Oo nga. Oo, kung tinanggap mo yung regalo. Kaya, ganun. Father, di ba, maingat tayo dapat Oo, dyan. siyempre, alam mo Hindi talaga ko yung... nalaman na red flag pala yun. Hindi kasi love bombing, ang nangyari, nagkakaroon ngayon ng strings attached. Oh, kapag may strings attached, di ba, Father, kukontrolin ka na ng taong ito. Parang property ka na. Okay, what if, yan. ang love language mo ay... Kinikilig sa ang love language mo ay, giving gifts. Yeah, correct. Pero nga, when you love, di ba, dapat you don't expect anything. In Love is return. freely given.
minimum pagmamahal, malayo. Alam mo, napakainit ng usapan natin. Pagdating sa loob, ang daming inisip, no? Pero kailangan mo natin putulin. At dahil mainit ang ating usapan, tayo muna yung magkape. Oo. Sige na. At sa pagbabalik, baka pwede kayo mag-comment ano pa yung mga red flags ng relasyon. Pero sa susunod naman nating segment, tingnan naman, kung may red flag, meron ding green flag. Yeah. Ano yung mga Ganun, ideals healthy. at ng isang healthy relationship? Dito lang sa Kape At Kampay! Kampay! Father, alam mo, masarap ang kape kapag Ay, natuluan ka kapag pa. merong pambara, no? Oo nga, puro sarap. sarap. Merong kasamang pastries Wait lang. Dahil dyan, speaking of, nag-hire ako. Wow! Oh. Level up ka na talaga. Yes, wait lang. Hindi siya barista, Ano kundi pastrista. Pastrista. Labas! Madam! Ayan. Ba? Parang kilala ko to Si diba? Dante to Si Dante. So ikaw, parang yung pastrista. Pastrista. With emphasis on stris? Yes! Oh, bigyan mo Madam. sila father ng neto. Yung Ano cheese, yan? cheese round. Pala, desisyon Ilan po, talaga na madam? naman siya. Di dalawa. Napili. Diet ako eh. Sige na, ano na yan? Sige na, Dante. Sige, Bilisan sige, mo. sige. Rename ko siya kung paano Oo. Talaga naman, Ibang level talaga, Tia B. Pastrista. Wala yung pasweldo ko dyan. Oo. Alam mo, maganda yung nagpekwento natin. Alam ko, marami pa mga red flag yung nabanggit ng ating mga kapimates. Pero, syempre, hindi tayo mananatili sa mga red flag. Kasi naniniwala naman tayo, meron ding kabutihan, meron ding green flag. Meron din parang green. Para balanse naman ang isang relasyon, hindi naman lahat puro yung mga red flag o hindi magagandang ginagawa ng isang karelasyon. Maganda rin ma-recognize siyempre yung magagandang ginagawa. May positive indicators in a relationship. So, ano-ano yun? Magandang isa-isahin natin, no? Ito, sige, isa-isahin natin. Number one, yung free expression of emotions. Malaya kang sabihin sa iyong karelasyon, ano yung nangyayari sa iyong kalooban. Open ka sa kanya, at syempre, no judgment, no? Yes. At may resolution na nangyayari. Well, ako importante to kasi kaya ka nga nakipagrelasyon para meron kang ma-relate, no? Para makarelate ka sa isang tao. Kasi kung hindi mo kayang nasasabi o hindi mo na-express yung sarili mo sa kanya, why are you entering a relationship in the first place, di ba? Kaya nga sabi nila, Father, di ba? Maganda daw yung magiging karelasyon mo ay naging magkaibigan kayo. Oh, naniniwala ka Friendship. doon? Naniniwala ka, una muna friendship muna. Yeah. bago Friendship is the Opo, best Father. foundation Kasi for ano eh, relationship. Doon mo siya makikilala. Kayong dalawa, doon kayo magkakakilala. Doon yung lalabas yung yung ugal niya. Ewan ko lang ako sa iba kasi pero para sa akin, based on my experience, Okay, ganon. friendship. Parang friendship. Para pag naging in relationship na kayo, Father. Pero dapat ba lahat sinasabi? Walang sikreto. Di ba dapat ba walang Ganyan. sikreto? Okay, sige. Gusto ko malaman. Of course, siyempre, dapat free expression or free way, expressing your emotion. Okay, dapat ba lahat sinasabi? Like, anong sample? Kuwari, lahat ng mga nangyari sa'yo nung nakaraan, nung bata ka pa, Excuse me lang po, ito na po ang ayun order nyo. Wow! Sarap. Thank Ano, you. parang like ba to, Ang galing talaga nito. Kung may kailangan lang po, just call me. Ano sasabihin? Stress tista? Pastrista. Pastrista. Pastrista po. Pastrista. Sige na. Sige. Thank you, ha? Thank you, Dante. Libre ba to? Libre? Libre yan. Wow, sige. Salamat. Sige na, Dante. Sige po. Dapat ba lahat sinasabi? Halimbawa, yung sikreto mo. Dapat ba alam ng partner mo ang sikreto mo? Alam ng partner mo, yung nararamdaman mo? Parang malalim na pag-iisip. Ito, sige, babang Sige. nag-isip ka. Ako, ang side ko. There are things that has to be said. There are things that should be left unsaid. May mga bagay na kailangan mo sabihin, pero may mga bagay na hindi mo na kailangang alamin. I think kasama dyan yung past ng isang tao, no? Tatanggapin mo yung tao for who and what that person is, eh. Of course, may mga traumas in the past, etc. Which would be helpful na makatulong para maintindihan. Bakit ganito ko mag-react? Ay, kasi dati may nangyari sa akin ganito. Pero yun nga, hindi lahat. I think that's the beauty of a relationship kasi mystery din yan, pare, nalala ko yung mystery, no? Makikilala mo unti-unti. Hindi mo kailangan parang, basahin mo to, makikita mo lahat. As you relate with one another, you deepen that relationship, mas nakikilala mo yung bawat isa without
really saying everything, but you get to discover. Ako siguro, Father, hindi naman sa kontra. Sige. Siguro, May ibang view. View, yeah. sige. Siguro bago, kunyari, kung nasa ligawan stage kayo, mas okay na sabihin mo na lahat, or sabihin, kayong dalawa, vice versa, sabihin nyo na lahat nung, kunyari, yan nga, in the past, or kung may nangyari, para at least makita mo kung tanggap ka ba nung tao. Sa ligawan stage. Oo, yung sa ganon, oo. Pero nasa relationship, Wala sa relationship hindi na. mo kailangan sabihin kung ano yung nangyari sa'yo in the past. Hindi, para sa akin, akin okay lang, Father. Ako yun. Yung Okay siguro, ako doon. yung magkaroon ka ng safe space or a certain confidence na sabihin sa partner mo yung nangyari sa'yo in the past, in the same way para kayong dalawa ma-work out ninyo yung mga pagkukulang in the past para mabago or ma-improve. No? Maganda rin yun. Maganda rin naman yung ganong certain level of honesty and openness. Maganda dyan. Kasi kung mahal ka naman nun, Fad, kung mahal ka, tatanggapin ka naman. Kasama din dyan yung boundaries kasi eh. Kasi kapag ngayon na-reveal na ngayon yung what happened, etc., the traumas and the stresses that we've encountered, mas marerespeto natin yung boundaries. No? Yung respecting boundaries na, for example, hindi natin pwedeng may mga bagay na hanggang dito lang eh. Hanggang dito na lang tayo, di ba? Pero part of that, of course, no, siyempre, maganda rin yung number 2, malaman, no? Yung you're not afraid to apologize. Huwag kang matakot magsabi ng sorry. Kapag ang relasyon lagi nagsosorry ang partner sa bawat isa. Nalala ko, nabasa ko to somewhere, yung oldest couple daw in Guinness Book of World Records, yung Appleby couple, ang secret daw, what made your relationship last? It's because a relationship, it's between two forgivers. Dalawang marunong magpatawad. Marunong humingi ng tawad, marunong magpatawad. Paano ko ang kasalanan ay ang hirap patawarin? Totoo. Depende rin kasi, Father. Pero ako, I agree naman talaga, no? Because talaga naman yung pagkilala mo sa isa't isa at pagkilala mo rin sa sarili mong kahinaan ay importante. Importante, una, na marunong ka munang umamin sa iyong kasalanan. Kaya ka nag-apologize, no? Hindi ka nag-apologize dahil may nagawa ka lang kasalanan. O mag-apologize ka kasi para matigil yung away. Yes. O ganon. Or siguro maganda, Father, hindi. Pag yun nga, yung sample nga, yung sabi nyo nga, Father, na kung may nagawang, kunwari, nanloko, sample na lang to, di ba? Madalas naman yun yung pinakamahirap na patawarin. Siguro, sa una, mahirap talagang magpatawad eh. Kaya, lalo na kunyari, mag-asawa na kayo. Mahirap talagang patawarin. Pero, in time naman, Father, di ba? Sabi nga nila, darating din yung time na fully mahihil ka na. Yung Time heals all wounds. Yes, parang gano'n. Pero siguro dapat gumawa ka rin ng effort. Yes, dapat To prove that you have learned from your bago ka. experience. Yes, and you deserve to be forgiven. Yes, Yeah, you deserve to be Pati yung forgiven. once lang, okay. Pero pag ulit na ulit, Ay, wala. tapos yun pa rin, parehong tao pinagulitan mo, ay, mag-usap. Katayin mo na. Ayun. So, yun yung number 3, no? Yes, Safe yes. space. Hindi ka na safe dun sa inyong relationship. Pero dapat, of course, no, yung relationship ninyo is a safe space for you to express yourself. Safe space for you to be yourself. No? So, yun ang maganda na dapat tinitignan na green flag sa isang healthy relationship, yung safe ka dito sa taong ito, safe ka pag kasama siya, either physically or, of course, no, sa iyong way of expressing your emotion. So, green flag ba, Father, yung lagi kang hatid sundo, ganun? Malaking factor. Factor. Malaking Oh, factor. big check! It's a factor. It's a factor. But that should not be the issue. The issue. No, na parang pag hindi ka na ba hinatid, ay wala na rin. O hindi naman. Tigil na natin ito, Rason. Wala na! Ayoko na! Pagod na ako! Ganun. Pagod na ako! Nag-commute ako! Ayan. Pinasakay mo ako ng jeep! Oo, Diyos, masakay ng jeep. NMAX na sinasakyan ko! Diba? Hindi, very safe space din is you could freely express who you are, and dito, you are accepted, you are loved, you feel you belong, no? Sige, balik tayo dito. Since discuss natin yung boundaries, no? Ito, consistent and honest communication. Kasama dito yung talagang isasabihin mo what is really happening. Yes. Oo. O eto, Ayan, sige. pagiging consistent po ba, Father, ang laging reporting sa lahat ng activities? Ayan, naging topic natin yan kanina. Sige. Well, consistent in a way na kung ganun ka naman talaga. Pero hindi yung consistency if
ini-impose sa'yo na maging ganun ka. No? Ako, by nature naman talaga, no, sa parents ko, I always tell yung whereabouts ko. No? Kasi syempre, para lang din inform kasi saan ko na ko hanapin, kung ano. Pero yun yung aking way. No? Kasi, so pag kilala nila ako kapag hindi ako nagpaparamdam o hindi ko alam yung ano, parang I'm not being consistent. Hindi ako yun. Nakikilala na hindi ako yun. So, yun. I guess, no, dapat yung consistency nangyayari kung yun ka talaga, yun ang pinakilala mo in the first place. Hindi yun ang ini-impose mo sa tao, kasi iba yun, binabago mo siya. Masama po ba yun, Father? Ang alin? Yung parang, kunyari, naiinis ka sa partner ko kasi parang kunyari pag nagsalita siya laging galit pero hindi. Pero parang yun yung gusto mo ipabago sa kanya. Oh. Is that bad? Hindi masama. If, hindi naman masama yun kung dun siya mas magiging mabuti at better na tao. Kasi goal naman nun is to help you improve to become a better person eh. Baka nga mamaya hindi siya sanay, pero makakatulong sa kanya dito sa pag-learning this ugali na ito or this value na ito, baka makatulong, no? So, we could look at it that way, no? Hindi ibig sabihin you're imposing, but you're learning something that would enhance and help the relationship. At doon mo pasok yung susunod natin, no? Shared values, no? Yun nga, gaya yung sinasabi mo kanina, Tia B, no? Iba-iba naman tayo. Minsan, malakas ako magsalita, ikaw soft-spoken, no? Where doon makikita yung i-share niyo yung values sa tutunan niyo sa isa't isa, no? Yung value of yung calmness, no? Pwede ituro mo 'yon sa partner mo. Yung partner mo naman ituro yung the value of firmness, no? Yung maging firm ka, no? Yung gano'n. So parang be open nga lang talaga. Yeah, and sharing of values. It works both ways eh, kasi shared values. Pwedeng matutunan mo yung value na yun from him or her. Pwede naman na pareho na kayong may ganun. Usually, di ba yung mga shared values, yun yung talagang magandang foundation ng relationship. Shared interests, no? Yes. Yung mga principles sa pinanghahawakan natin na pinanghahawakan din niya. Maganda, pero maganda rin na you also get to learn from one another. Yun nga sasabi natin, may enhance natin yung ating relasyon. Yeah, green flag yun, yung may natututunan ka sa isang partner mo, yung may tinuturo yung partner mo. Of course, kaya ka nga naghanap na meron kang partner, of course, to grow and to mature together. Kaya yung number 7 natin, panghuli, make each other better. Ang tunay na green flag ng relasyon, you become better persons, no? You are inspired to become better. Naalala ko dyan, no? Sabi ng isang friend namin, no, na nasa GMA News, si Hipag Mab Gonzalez, shoutout sa iyo. Don't just fall in love, but rise in love. Kasi minsan, na-fall in love, wala tayong control. Pero yung rise in love, you become a better person because of the love that you share with one another. Father, wait lang, bago tayo magtapos, I mean dito, yung green flag or yung ganyan ba, kasi pinagdarasal din po ba yan na, kanyari, sana yung partner ko, puro green flag. Yes. Ikaw, Father, sige. Well, pinagdadasal. O una, you ask for, meron tayo niyan. Meron tayong patron na kailangan na mabuting partner. Talaga ba? Yes! Saint Joseph! Saint Joseph! Siya ba? You pray to Saint Joseph para bigyan ka ng at gabayan ka na mahanap mo yung good partner May ganun mo. pa. Di rin mo nagdadasal kay Saint Joseph para mahanap na lang kanilang kabiyak sa buhay. And definitely, alam mo, pag hinihingi mo naman talaga sa Diyos at sa Diyos mo hiningi at binigay sa'yo, well, there's no reason not to be perfect. May naalala ko dyan, idadagdag ko kay Father, no? Usually, we ask the Lord to grant us the man of our dreams or the woman of our dreams. But in reality, God gives us the man or woman of our prayers. Yung bunga ng panalangin. Kaya sana po, yung panalangin natin talagang taimtim, no? Na talagang mahanap natin yung taong tagmamahal sa atin, tutulungan tayo lumago, at yung talagang tatanggapin tayo, sabi nga ni Ray Valera, maging sino ka man. Tara, tawagan natin si Julie ng maliwanagan. Mamaya natin tawagay dahil hindi pa tayo tapos. Hindi pa natin tapos yan, pero balikan natin yan mamaya at palalimin pa natin pag-uusap natin. Oo, Father, kasi ito mga magandang tignan natin, no? Paano natin mas mapapa-healthy ang ating mga relationships? Dito lang sa Kape At Kampay! Ay, Father! Ayun. Ibang pastries ni Chubby, ha? Sarap ba, Father? Of course. Napaka-soft. Tingnan niyo pala, may bago kasi dito sa, Binti. Ano yan? Ano yan? Pwede ba Meron mapunta akong dyan? freedom
Para Freedom Wall. So, pwede ka magsulat-sulat dyan. O, basahin natin. Sige, Mamili pili tayo ka. ng... Oh, ito ang sexy ni Chubby. Agree kayo? Saan? Comment down below. Ang Saan? sexy ni Chubby. Ayan, oh. One. Ayoko po magkasala. Okay. Oh, ito, Number next. TVM, Bentena. Bentena. Oh, happy 20th anniversary! Yes. Siyempre. Oh, Father Danichi is here! Yay! Three. Sige. Teka lang, ano, ikaw, Father, may mamili ka. Kung mamili. Yan, Chubby, kailan kasal? Next question, please. Number 5 na ba? Four Lima, na, panglima. four last Panglima, na. mamili ka. Ito Father Jeff. Father Number Jeff. Jeff. Tawa ka lang dyan. Tawa ka lang dyan. Ilan mo yung mga message mo? Sige nga, isa dyan. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo, mga kapimates. How to improve and make healthy our relationship. Halika, upuan natin yan at pag-usapan. Muna tayo. Baka may matutunan Napaka-dynamic pa tayo natin. dyan. Tumatayo na tayo, no? Kasi Ang laki ikot na ako kasi dito. set natin. Oo. Yan, Talagang nakakaikot. well-funded. Well, malaki inutang ko dyan. Oo, sige. Okay, sige. Isa-isa natin, Father. Ano yung mga Okay. how to build a healthy relationship? Sige, Father. Number 1. First, of course, communication is key. Ayun, kailangan natin talaga nag-uusap palagi, Chubby. Totoo yun, Father. Pero tanong dito, anong klaseng pag-uusap ang madalas, no? Okay lang ba yung small talk in a relationship? Yun ang magandang tanong. Kasi minsan inisip natin communication is always a big topics, the big things, no? Pero yung mga small talk, is that important o how important it is in a relationship? Para kami, importante yun, Father. Like, yan nga, simple talks na like, simple kamustahan na, how's your day? Ganon. Kamusta ka sa trabaho mo? Nag-enjoy ka ba? Yung mga ganon ba? Na, So gusto niyang girls tinatanong ng ganon? hindi man, kasi kami bilang matagal na kaming matagal na kaming partner, Father. Parang automatic na kami na pag nagkita na kami after work, Tatanungin pa. parang, kamusta ka? Ganyan. Okay. Hindi ba sinasabi na lang, kikwento mo na lang, kailangan pa bang tanungin? Hindi, minsan diretso na eh. Diretso na. Diyan, ganyan. Ako nang high blood ako. Okay. Ganon. Oo, kasi kumain ako chicharon. Ganon. So, you are free to tell what is happening Opo, talaga. parang ganon. Ako, communication in a sense na you discuss things, no? Yung mga decisions, yung mga plans, yung inyong mga dreams, yung inyong goals as a partner and being in a relationship, importante yon na nako-communicate niyo yon. Kasi may mga bagay na dapat marinig. Opo. Hindi naman kasi pare-pares ang partner na sensitive to know, di ba? Pero importante talaga na na-express and nothing beats a communication. Lalo na, Father, pag may hindi kayo, yung parang pagkakaunawaan. Kasi syempre, hindi naman niya nababasa yung isip mo. Yes. Hindi ko rin nababasa Oo. yun. Kaya mas maganda na magkaroon kayo ng yun nga, communication. Ito, naano ko man din sa communication is key. There is what we call, of course, verbal communication and also non-verbal communication. Minsan makikita mo sa partner mo, sa minamahal mo, if there's something wrong, Yeah. and if there's something good. At maganda dito, sa iyong constant dealings, makita mo pati yung mga non-verbal. Kasi makikita mo, ano yung kailangan nitong partner mo? Especially in a particular space or particular situation. Kung wari, nakita mo, nakasalubong na palagi yung mata, gano'n, di So, ba? nangyari ganito. Ayan. Ayan, pag ganyan, sabihin niya. Na LBM? Next. More. Gano'n? Ano? Gugutom na. Ayun. Ganon, pwede yun. Pwede yun, oo. Hindi, pati minsan yung mga parang gusto lang nasa cellphone lang, nasa tabi. Okay. Gano'n. Na gusto lang Pero minsan may mga ginagawang babae na ang hirap intindihin. Ayan! Sige! Like sige, Father, magbigay ka pa, ma-defend ko yung mga girls. Ang hirap intindihin para sa akin yung mga babae na galit na pala, pero hindi naman niya sinasabi. Oh. Correct! Ito, hihirit ako. Ganyan. Sinasabi niya one thing, pero iba yung ibig sabihin niya. Pero sabi, Ayan. huwag mo akong kitain! Oo. Pero gusto pala kitain. Gusto pa lang kitain. Ayaw mo na kita makausap. Oo. Pero, naghahanap ng text. Oh. Ganun. Parang minsan ba ganun? Paano yun? Drama-drama, Ganun ganun. talaga mga babae, pagpasensya nyo na. Hindi ko ma-defend kasi yung totoo. Sabi sa Sorry sa mga ginagawa. babae, Okay. Pero kadalasan talaga ganon. Kaya communication Hindi ko rin is alam key. Communication is key talaga. Kailangan sabihin na lang. Okay. Sige. Number 2, sa mo na to. Give time
Whether it's together or apart. Siyempre, maganda yung magkasama kayo palagi. Pero naniniwala din ako, sometimes you also need time apart. Ito yung sasabi natin, me time. Yeah. Sa relasyon, may me time din eh. Sa tingin mo, Chubby, parang what do you think about yung sa relationship, meron din ka rin dapat oras sa sarili. Hindi yung lagi na lang kayo magkasama, ganun. Opo, siguro. Maganda rin naman yun. Para nami-miss nyo din yung isa't isa. Ano importante sa'yo? Quality or quantity? Quality. When it comes to time? Quality time. Quality. So, di baling bihira magkita ba sa quality? Opo. Pero kasi sa amin, both eh. Wow. You know. Every time is nakakainis. Uy, teka na, yung hair ko natatapos. Di ikaw na. Di ikaw na may ka-time. Yung time together kasi is really the time to get to know one another, mapalalim, makilala. You only get to know each other if you spend time together. Magkakakilala na kayo pa magkasama eh. Pero yung oras din sa ito, I don't know ha. Ewan ko kumakape, may comment dito. Sometimes daw, kaya pag tumatanda sa relasyon, yan yung mga medyo elderly, para mas prefer nila na mas magkahiwalay sila. Mas magkahiwalay. Oo. Kaysa magkasama, no? I've heard. May mga ganito mga situation, no? Yung, okay, magkasama tayo, pero at the end of everything, nga, minsan... Siguro kasi, doon mo makikita yung maturity of relationship. No? Yung nasa-separate yung individuality ng bawat isa, no? Na they're comfortable with their aloneness, o di ba? Hindi, minsan kasi, hindi naman lagi talaga kailangan magkasama. Ang importante, nandun yung connection ninyo sa isa't isa. Oh, mga clingy match, no? Ano ba sa tingin mo sa mga clingy match, Chubby? Clingy, mga clingy. Gusto mo ba yung clingy? Gusto mo clingy? Yan. Eh? Ayaw mo na clingy. Ayaw mo clingy. O baka di lang ako din sanay. Oh, shit. Mas gusto ko yung, hey, Nana! Okay. Okay, number 3. Number 3, Chubby. Ano na ba yun? Asan na ba tayo? Ito. Respectfully resolve conflicts. So, ito yung may mga away kayo, Father. Tama ba? Yes. Na together na re-resolve nyo. Yeah. Yun nga, parang kaya nga sabi nga po yung napag-uusapan ang lahat ng bagay. And whether you are in conflict or argument, dapat huwag mawala yung respect. Huwag mawala yung respect. Hindi lang dahil na nagdadala ka ng emosyon mo, kundi dapat nandun pa rin yung respeto dun sa partner mo. Tsaka siguro, Father, ang masishare ko doon na kapag galit ka, mas maganda na tahimik ka na lang muna. Kasi pag galit ka kasi tayo, nasasabi natin yung mga bagay na dapat na hindi natin nasasabi. Like, maghiwalay na tayo! Pagod na ako sa'yo! Pagod na ako intindihin ka. Ganon. Tapos magsisisi ka pag iniwang ka. Di ba, Father? Maganda yun, minsan kailangan manahimik din eh. Kasi nga, in any relationship, kahit naman sa parish, no, ito, share ko lang, no. Kapag nakita mong galit na yung pare, tumahimik ka na lang muna, hayaan mo lang muna siya mag-vent out. Lalamig din naman yan, mawawala din yan. I think in any relationship, napakalaga din yung silence, yung space, para na ngayon yung mas madaling mag-resolve ng conflict kaysa yung mainit kayong dalawa. Yeah. So you let yourself control your emotion, not emotion control yourself. Di pag malamig na, di tsaka niyo pag-usapan. Tapos blah, blah, blah. Mas sweet yun. Ay, talaga? Di sige. Di sige. Di kalingat nyo. Hindi kayo na. Congrats po sa inyo. Opo. God bless. Sige, Father, number 4. Okay, number 4. Remember, you get what you give. Ano ba ito? Exchange gift ba ito? Oo nga. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Hindi, kasi syempre, you get what you give, syempre. Yung kaning... Ang relationship is about giving. Yeah. You cannot give something that you do not have, di ba? Pero sabi din nga, you can love and you can give without loving, but you cannot love without giving. Maganda ng quote na yun, no? You can give without loving. Pwede ka magmahal lang. Yes. Bigyan na bigyan. Hindi ka magmamahal. Mamahal. Pero you cannot love without giving kasi kasama sa pagmamahal, yung pagbibigay. Yes. And of course, kung ano yung binibigay mo, yun din matatanggap mo, di ba? You give respect, you also earn respect. Give and take lang yan eh. Yes. Diba? May naalala ko dyan, no, na tutunan ko father psychology. Sabi daw, there are 3 kinds of love. The animal love, the human love, and the divine love. Yung animal love daw, take and take. Tanggap ka lang tanggap, yun lang yung gusto mo. Yung human love,
give and take. Hindi pwedeng take and take. Kapag pagmamahal mo, tanggap ka na ng tanggap, hayop ka. Di ba? Animal ka. Pero yung pangatlo, yung divine love. Hindi siya take and take, hindi siya take and take. Give and take, kundi give and give. Siyempre, our basis for giving is always divine love. Human as we are. Pero yun nga yung sa pagbibigay, napaganda yung no strings attached. Kasi minsan bigay tayo ng bigay, pero meron tayong gusto talaga ma-ulterior motive, Father. No? Ang hirap. So, pwede mo po ba sabihin sa partner mo? Kasi di ba yun nga, meron kasing expression, ang ano niya, love language ay giving gifts. Pwede niyo po ba yun sabihin sa partner niyo? I-demand? Hindi na, tigil mo na, huwag ka na magbigay! Ng gift. Or inaano mo ba siya na kinokontrol mo ba yun? Or controlling ba yung tawag doon? Sige, Padre, ikaw muna. Okay, well, you have to have reason. Dapat malinaw sa'yo, bakit ayaw mo siyang pinapatigil mo isang bagay. Halimbawa, stop giving me gifts na because kailangan natin mag-ipon na for our future o kailangan mo siguro mas mag-invest na lang. Yung ganon, no? Yung sa ganong aspeto, pinapahinto mo siya kasi concern ka sa kanya. Concern ka sa welfare niya, no? Whereas hindi yung pinapahinto mo lang siya dahil ayaw mo lang. Or baka ayaw mo na yung regalo niya, may gusto ka namang iba. So, iba yun. That's controlling naman yung ganong aspect. Pero pagka pinapatigil mo siya out of concern, hindi masama yun. Baka nga, ito, maganda rin, ko doon. Baka may mas malalim na dahilan. Baka nagiging burden na yung sobrang pagbibigay, no? Yeah. At the same time, kapag medyo nakaka-apekto na talaga, especially in the context of a relationship, a long-term relationship, baka kailangan din i-check, no? Yung pagbibigay. So, okay. Sige, noted yun, Father. Bakit? Bigay ka ba ng bigay masyado? Ganon? Hindi. Baka si Julie. Si Julie. Nakakalimutan natin si Julie. Naman. Si Julie. Okay. Number 5 na tayo panguli. Sige, Chabi. Asa na ba? Number 5. Be open to change. Yun. So, yun, Father. Sa buhay kasi ng tao, let's face it, nagbabago ang lahat. Yeah. We all change, lahat tayo nagbabago. Ngayon, kasi kasama sa isang relasyon, sasamahan natin ang bawat isa sa pagbabagong kanyang nararanasan. At yun nga, we journey with change, with compassion, no? Na hindi yung, nagbago ka na! Gano'n, di ba? Minsan gano'n eh. Pero nakikita natin, baka naman merong kailangan ding paggabay o journeying sa bawat changes natin naranasan, Father. Yeah, at doon makikita kung lumalago ka. Yes. No, kung nagbabago ka, nag-i-improve ka, nagmamature ka. Nag-grow yung relationship. Yeah. Hindi naman pwede na parang same-same lang. Yeah. Diba? Kung same-same lang, ang hirap naman yung same-same lang, di ba? Correct. Pero, gano'n ba yun? Be open na ikaw ay binabago? Hindi. Ano yun? Kasi iba na yung magkaiba na, Father, yung binabago kayo. Parang dinidikta ka na, dapat maging ganito ka. Kumbaga, hindi yung sa sarili mo na, parang gano'n. Kagaya na tinanong ko, di ba kanina, Father, na kanyari, kung galit siya, parang, ayoko yung, mo kasi, lagi kang, yung boses mo parang galit. So, yun yung pinagmumula nung away. Parang gano'n. Oo. Maraming changes, no? Kasi kahit naman sa relasyon, kahit saan naman, relasyon man yan sa trabaho, sa love life, sa family. Kahit sa family, kahit naman sa atin, sa pagpapari, no? Palagi lahat tayo nagbabago, we are open to change. Nagbabago tayo. Lahat pero sa pagbabagong ito, kung meron mang mababago, yung pagmamahal, mas lalo maging intense. Mas lalong mapalalim at mas lalong mapag-inting, ika nga. And speaking of intense, no? Masyadong intense talaga ang ating usapan. Talaga naman, no? Pagdating talaga sa love, no? Marami tayo talagang marami siguro comments, no? I assume marami. Ang mga copymates natin, no? Pwede ba kayong mag-comments dyan para marinig din namin kung ano ba ang inyong mga saloobin at ano pang pwede madagdag natin sa life hacks. Tapos doon, itag nyo rin yung mga dapat tama na mali. Itag nyo yung mga friends ninyo at mga kasintahan natin, mga kamahal natin sa buhay. Para there's something that they could learn. Share this episode para matuto rin yung mga magkakarelasyon. Sige, review na natin itong 5 life hacks natin. Isa-isahin natin. Father, number 1. First, communication is key. Number 2, give time together and apart. 3, respectfully resolve conflicts. And remember, you give or you get what you give. And finally, and 5, be open to change. Ako, para ang dami pa nating dapat pag-usapan dito sa ating mainit na topic, sa mainit na kape na pinigay sa atin ni Chabi, dito lang sa
Kape! At Kumpoy! Teka, Father, may order sa akin sa Crab eh. Ano? Teka lang, i-check out ko Di lang. ba talaga? In demand. Oo, talagang nag-improve at nag-level Ito kasi up si Dante, talaga. bagong-bago sa trabaho, di pumasok eh. Ito, Ito Father. lang yung kanina. Nag-absent agad? Ay, paano pumunta sa jowa? Father, meron na kayo share. Kasi gumawa ako ng ng mga, ano tawag doon? Bowl ba? Bowl? Bowl o bowl? Bowl? O basta yun? Bowl sa kubeta. O basta bilog. Bowl sa paglalagyan. O lalagyan na lang. O, sige. Eto, mga ano to, Father, bunot kayo. Sige. Pero wala house and lot dyan, ah. Okay. Pwede ba natin itong maggawing Masishare. advice or Yeah. advice kay Julie? Julie. Mga titignan natin, ha? Julie. Tingnan natin kung anong... Julie! Mayos ka. Okay. Julie, kung Sige, saan ka Father. man. Okay. O, eto, Father. So sa pinagdadaanan ni Julie, ito ang pwede niyang may consider, no? Psalm 20 verse 4, no? May He give you what your heart desires and fulfill your whole purpose. Julie, kinig ka sa Diyos, ha? Sabi ko sa iyo, ha? Muna yan. O, next, sa'yo. Ito, Julie, from first book of John, chapter 4, verse 16. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Pagdasal mo yung desisyon mo, no? Hindi pwede na porke matagal na kayo, pero toxic naman yung relationship, mananatili kayo sa ganyang relasyon, no? Kaya dapat, no, pag in a relationship, dapat talaga, you pray together. Oo. No, importante yun, you bring each other prayer. closer to God. Ako din bubunot. Oh, maganda yung Father, no, yung nagdadasal na magkasama, yung magkarelasyon. Palagi ko sasabihan kapag may yung sa pre-K na. Yeah. Yeah, pre-K na sa yung canonical interview, sorry, pre-K na. Yung canonical interview na sa buhay may asawa, o kahit anong relasyon, magkasama kayong nagsisimba, pinagdadasal niyo ang bawat isa bago matulog, and see that they are, that person is God's gift to you. So, yun. So, Eto. sana gift ni God yung sunod mong relasyon. Yun lang. Julie, lumapit ka kay Father Joselito Hobson. Bibigyan ka niya ng Biblia Rasal. Ayun! Every Oh, Thursday. Ayan. 3 o'clock. Baka mamaya papuntay mo dito magbiblia rasal sa binti Sa si Father binti. Lito Hobson, ha? Kontain mo lang, ha? Punta lang dito. Ayun. Wala ka lang, bubulot ka talaga. Bunot ka talaga. Live na yun. Kung ginugood time mo talaga. Ma-explain ko pa eh. Mahirapan Ganun pa. talaga, explain mo. Anyway, So sige. parang gusto mo hiwalay na si Juliet ang kanyang Oo. Julie, full of mercy. Amen. Sabi. Hindi, basahin mo. Ano ba yun? Ano ba yan? I am a gracious God who is righteous and full of mercy. Dapat ba? explain. Ibig sabihin, magpatawad din si Julie? Patawad. Hindi, nakikita ko dito, God will find a way. Oo. Kung Na- talagang hindi na yan para Tama. sa iyo. Kung hindi na yan para sa iyo. Let go. Let Bumitaw go and ka let na. God. Oo. Oh, sige. Anyway, ayan. Lahat tayo nakadaan sa toxic na relationship. Siguro ito, huling 5 bagay, no? Na para sa ating mga kapemates, no? How to recover. Kasi minsan may mga relationship na mahalaga, pero hindi Paano naman ka? natin parang basta-basta o gusto natin bitawan agad. How do we recover from this, no? Isa-isay natin ito. Una, no? Value self-care. Alagaan mo na yung sarili. Yes. No? Kasi di mo alagaan yung sarili mo, paano ka magmamahal? Yung pagmamahal mo sa sarili mo, yun yung basihan mo kung paano ka magmamahal sa iba. At kung galing ka sa isang toxic relationship, definitely exhausted ka. No? So, ibalik mo yung sigla ng sarili mo, balik mo yung lakas mo, balik mo yung nawala sa iyo, yung masyadong na-exhaust sa iyo, yun ang importante. And I think yun yung self-care na tinatawag. No? Kaya nga, when you are into a relationship and when you go out of a relationship, huwag agad-agad din pumapasok sa bagong relasyon. Ayun! Yung 3-month rule, Father, totoo ba yun? Oh, sige, ikaw muna. Ano na yun? 3-month rule. 3-month rule. Ako kasi, hindi inoorasan ang healing. Wala iyon, walang oras ang healing at saka ang importante doon, when you are ready to enter another relationship. Yon. So, pwedeng hindi 3 months, pwedeng hindi basta importante, mabalik mo sa sarili mo yung mga nawala at nasira sa iyo. So, kung ready ka na. Ako din, same. No? Kasi there will really,
eventually at the end of everything, love is a decision. So pagpapasaya yan, hindi lang yung emosyon. Sana kung magti-3-month rule ka man o hindi, decision to na magmahal. Hindi yun dahil na, parang feeling ko bakante ako, hindi ko kaya na ako na nag-iisa, lonely. Hanap ako agad ng iba, hindi. Ikaw, Tia B, Ikaw, do you follow 3-month do you rule? follow the 3-month rule? Hindi, Father. Matagal. Bago ko natagpuan ng tunay na pagmamahal. Wow! Lali! Hugo! Shoo! Okay. Number two, no? Talaga, number 2 Okay. is seek support. Support. Muli, Seek support, yeah. napakalaga na may mga kaibigan tayo, napapagkwentuhan tayo, nasasabihan tayo ng mga pinagdadaanan natin. Do not, muli, palaging paalala ng Kape at Kampay, aming PSA, yung, PSA? Public Service Announcement. Huwag mong sarilihin ang iyong pasan. Humingi ka ng tulong. Yan, no. May mga pari naman, no. Lagi naman tayong available na hinga ng support kung hindi ka makahanap sa mga friends mo. Fresh yung number nila. Yeah. Totoo kasi rin, Father, pag may kausap ka, mas nakakagaan sa pakiramdam. Tsaka makakuha ka rin kasi sa kanila ng advice. Advice. Sige. Okay, sige. Number 3. Sabihin, basa. Establish boundaries. Siguro ang issue nito, may mga bagay na hindi na pwede. Ngayon, matuto ka ngayon sa relasyon. Matuto ka sa relasyon. Alam mo na, hindi pwede ito, hindi working ito, hindi gagana to. Huwag na ipilit. Huwag mong ipilit, masasaktan ka lang. Pag hindi na nag-work, stop So tingin na. niyo si Julie na miss niya yung boundaries niya, kaya hinahayaan o nangyari sa kanya yung ganyan? Hindi rin kasi niya hinayaan na, hindi ko bagay, parang Maset yung hindi boundary. na-set yung boundary eh. Hinayaan lang niya na Ginanon siya. ma-invade siya na ma-invade. Ika nga, oo. In every relationship, there are boundaries. So kasalanan ni Julie? Julie. Hindi naman. Julie! Nasa ka man, Julie. Okay. Number 4, Develop new goals. No, importante yun, no? Siyempre, we keep on improving and changing. So, to set a new goals, it would give us and encourage us na to continue, no? And to move forward, no? Yun ang maganda. Tsaka masarap sa feeling po, mga fathers, yung kaya may goal kayo ng partner mo, tas Nami-meet. na-meet nyo Magkasama. or na-achieve nyo na kayong dalawa yung magkasama, mas masarap sa feeling yan. Naalala ko dyan, no? Isa sa mga binibigay ko sa mga homily sa kasal, no? Yung victorious together. Sa buhay na may asawa, buhay ng relasyon, maganda yung magkasama kayo nagtatagumpay sa mga pagsubok at sa mga goals ninyo. Kasi may ibang may ibang partner kasi na pag nakikitang successful yung isa, parang nai-insecure yung isa. May ganon. Diba? At hindi dapat ganon. Hindi Dapat paras kayo naghihilan pataas. Yes, you help each other. And lastly, Nako, ito. Para sa ito, Julie. Know when to let go. If it's time, it's it's time. Pag panahon ng bumitaw ko. Ito, ang number 1 na naman, kapag yung sakit ay parang paulit-ulit na lang. Baka hindi na yan para sa iyo. Let go. Because for sure, God will send someone better. Wow! Eh kayo ba, Father, nagkaroon na ba kayo ng mga unhealthy or naka-experience na kayo ng unhealthy relationship? yes. Yes. How about you? Pero din. Yes. Me, tanungin niyo, me. Ikaw? Yes, before. Pero nga, di ba, God sent you someone. Yun nga, yung kasabihan na yung sa, yung attention, kung napapapansin ba yung mga babae. Kasi, I've been there. So papapansin ka nun? O papansin ka nun? Papansin ka talaga. Hindi, parang gusto ko ng time kasi hindi gusto ako mo ng nabibigyan ng time. attention. Parang nanlilimos ka ng oras. Ano yun? Dati, merong attention, nagbago? Parang ganon? Dati full of attention, tapos biglang nawalan ng attention. So parang, nagbago. mahirap kasi LDR, di ba? LDR. Anyway na, tumunog na tuloy. And anyway, mga Happy Mates, napakaganda ng kwentuhan natin and for sure, kami ni Father Danichi, kasi si Chubby will be checking our comment section. From time to time, makikita nyo, nagko-comment kami, nagre-respond kami. We are very excited to listen to your thoughts then about our topic. And next topic sa atin, Father Danichi, parang ang ganda nito mga topics at pinaghanda natin for season 7. Well, of course, gusto natin relatable ang ating mga copymates. Di ba?
At the same time, timely rin sa mga may pinagdadaan ng ganito, para rin makakontribute yung mga ibang napagdaanan na ito. Kaya keep on putting your comments sa mga comment box. Patay, baka mamaya meron pa kayong mga gusto na mga topics, no? Sabihin nyo lang kasi kami nila Father Danichi, si Chubby at mga friends sa TV Maria, we're taking note at tinitingnan namin kung paano natin may papasok sa mga darating nating episodes. Alright. Tsaka Okay. marami pa kayong matututunan. Oo. Marami pang kaabang-abang na mga topics. Katulad ng pagtuto mo magtimpla ng kape. Abangan nyo ang bago kong in-order. Ano? Naka-check out na. Ay, magte-thank you din pala tayo doon sa ating sponsor. Yun. Sige. Mag-thank you na. Ito yung host ng Broom Broom Ding. Sige. So, magpasalamat ka na. Father, asan ba? Father Roy, thank you po sa inyong pag-sponsor ng espresso machine. Thank you, Father Wow. Roy. Thank you, Father Father Roy. President. Father President ng Father- TV ng Veritas at syempre sa TV Maria namin, boss namin. Thank you very much po sa pag-sponsor ng machine. Julie, kontain mo ha, Father Joselito Hobson. Yan. Baka sa Biblia Rasal, Biblia makita mo Rasal. healing, no? Yes. And the decision to let go. Yes, Julie, Sige goodbye. na. Maraming salamat mga kapimates. Till next time, ako po si Father Kevin Crisostomo. And I'm Father Danichi Hui. And I'm Marges Ginto as Chubby! Dito lang sa Kape Kape at Kampa!